Well, good afternoon, Skipper Bob. Ito, medyo may ginagawa kong innovation doon sa aking gas station. Medyo sinara ko muna. At mag-vlog po tayo. Ito yung tungkol po doon sa isinir kong laban. Yung between the white and the gold. Kitang-kita po doon sa laban na yon na iba po talaga yung sinasabi nilang mayroong isang malinaw na palo. Talo talaga ng manok na mayroong malinaw na palo, yung masyadong maratrat. Naalala ko tuloy yung sinasabi ni Mr. Ray Alexander, yung last interview sa kanya bago po siya lumisan sa mundo. Yun ay interview ng kanyang anak na babae. Sabi ni Mr. Ray Alexander, you choose the rooster that waits. No? Yung nag-aantay at nagtatiming ng kanyang blow ng shot. Yung he time, he shot. Kasi sabi niya, nandun sa mga manok na ganon, yung tinatawag na accuracy. Sabi niya, pag one shot artist ka, it's accurate than those who rush. Yung paspas ba? Paspas, bara-bara ba eh. Walang kuwan niya eh. Walang kasiguruhan. At yung laban na yon ay nagpapakita ng ganong sitwasyon. At pinapanood ko rin po yung very famous ngayon, yung 24 million Grace ni Idol Boss Patrick. I think yung parang yung inilaban na yun sa ang kalaban ay si Boss AA ay already multiple winner. Yung Gray po ay hindi po siya maratrat eh. Nagtatiming ng kanyang palo. Pagka sumaba ay tama. At mayroong malinaw na palo. Actually yung laban niya doon kay Mr. Eric De La Rosa at Boss AA, I think on the third buckle, kuha na yung kalaban eh. Kasi mayroong isiningit na malinaw yung kanyang kaliwang pa. Kaya malinaw na pinupusan nila ng 24M kasi mayroong isang madiin at malinaw na palo. Yun na ang kalimitang sinasabi nitong mga seasoned handler, yung mga nagbaback to back sa big time. Kung ano yung pinipili nila sa kanila mga ini-entry, ang pinipili nila ay yung manok na hindi sagasa, mayroong malinaw, may binibitawan na malinaw na palo. Sana mga kabakyard, kanyubi, yun po ay yung pag-isipan. Kung kayo yung palaging nalulupig o kaya break even lang, yung mga payo na yon. At yung payo rin ni late Johnny Jumper, sabi niya, mas mainam yung manok na pag binitawan mo, hindi masyadong nagalaw dun sa kanyang pwesto. Inaantay niya lang yung kalaban at pag-alanganin, in and out siya. At pag natsimpuhan, pupukulan niya ng isang malinaw na palo, pass your paper na. Sana sa mga newbie at mga kabakyard dyan na hindi nakakaranas ng
record na mas lamang yung panalo, pag-isipan niyo po yung mga advice na yon. Napiliin niyo yung manok na nag-aantay, nagtatiming, at mayroong binibitawan na malinaw na palo.